pangalan nyo? Jesse po. Ilan taon na po si Tatay Jesse? 47. Ilan po ang anak nyo? 6 po. Ano po ang trabaho nyo, Tatay? Iwan po, pangangalakal. Magkano naman po ang kinikita nyo dyan? 300 po. Pagka maganda-ganda kita, maraming mapulot. Pero pagka ano po, 200, ganun. Panghapon na, hanggang hapon na po. Eh, paano nyo po napagkakasya yung kinikita nyo, Tatay? Hindi po, pinagkano lang kung anong meron, ay nalang pinag-hati-hati. Eh, yung asawa nyo po, ano pong trabaho? Wala, sa bahay lang po siya, nag-asikaso ng mga anak ko pag dumarating. Nagpapakain siya, nagbibigay sa mga bata. Nag-asikaso lang ako sa bahay. Ilan taon nyo na pong trabaho to, Tatay? 20 years na po. Ano na, 2 dekada? Opo. Eh, kumbaga, hindi na kayo naghanap ng ibang trabaho ba, Tatay? Nagana po, kaya lang mas mahirap, mas maganda to para kahit pa paano nakakapag-ano din sa ano na hindi kami nakakaipon, hindi kami nakakaano. Dito araw-araw namin nagagaan pera namin nagkita. Yung mga ganyan, Tatay, nabibenta rin yan? Oo. Magkano ang per kilo niyan? 8, ay 5 kilo, 1 kilo. Okay. Ano yan, Tay? Plastic. Bakit ka nasasayangan sa ganyan? Dagdag din nyo sa timbang ko para ano. Kumita? Opo. Para Pambili. Pambili ng bigas. Marami pa tulong dito. Okay. Ano yan, Tatay? Tayero, lata. Itong tayong? Oo.
Ayan. Itong payong? Oo. Ayan. Tatay, magkano yung pinakamalaking kinikita mo sa araw-araw? Pinakamalaki 400 kapag nakakasama. Marami ko napupuno sa kalakal. 400 pesos. Oo. Ayun ang pinakamalaki. Oo. Eh, yung pinakamaliit mong kinita, magkano? Or pinakamalit ko po, 150. Tandaan. Eh, paano mo na pagkakasya yun? Minsan pinag-hati-hati ko lang sila sa araw-araw. Magkano ang pinakamahal na bigas na nabili mo? 40. 40 pesos. Oo. Minsan di ka po ibigay 55. Eh, ayun ang sabihin na natin na pinakapangit na bigas na yun, di ba? Wala akong magawa eh. Yun ang kaya ng budget ng bulsa eh. Huwag ka mga kumain masarap. Magkatsaga na lang kami sa mura. Dahil ayun lang kasi sa pera namin eh. Sa tingin mo, tatay, mga nakuha mo ngayon, pwede nang maibenta yan? Oo. Hindi na siguro to. Meron na to. Kahit pa paano. Magkano makikita mo ngayon? Siguro may 100 na rin to. 100 pesos. Tatay JC, gano'ng kahirap yung trabaho mo na ganito? Mahirap. Sa hirap lang. Talagang dapat pagkagaan eh. Wala kang pangalap po eh. Kung dito lang pagkakakitaan eh. Hindi ka ba natatakot sa mga naglalakihang mga sasakyan dito sa daan? Hindi naman o. Gumigilit ako eh. Sanay na rin ako. Sanay na rin. Ang tayo.
Magkano yung kinita mo, tatay? Mga 100 to. 100 pesos. Oo. Puro barya, no? Ano nang mabibili dyan, tay? Bigas na rin to. 1 kilo. Tsaka sardinas. 1 piraso. Lagyan na namin ng ibang itlog. Dito ganun. Ah, okay. Aray, bukas na. Aray, bukas na. Itong CNA Insider ay panay gawa ng mga dokumentaryo na patungkol sa mga negatibong aspeto sa lipunan ng mga bansa sa Asya. Ang tanong ko, bakit hindi sila gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa authoritarianism sa kanilang sariling bansa? Oh yes, they can't. They cannot, because criticism towards the government is strictly prohibited. Try to criticize the Singaporean government and see where you are going to land. Did you guys know that activism and dissent in Singapore are strictly prohibited? Singaporeans are nothing but sheep. They are like robots, really. They are being watched 24/7 by the Big Brother. Go to Singapore and see it for yourself. See for yourself that CCTV cameras are everywhere and anywhere. The only good thing as a tourist to do in Singapore is to FUCK prostitutes in Geylang district. That's all. To live in Singapore? No way, Jose. No thanks. And yes, Singapore is not a country. Singapore is part of Malaysia. Period. Singapore is Malaysia. Period. Thank you, British overlords, for carving up lands and for exploiting the people and natural resources of the countries you colonized. Ito po yung bahay namin ng Inupahan. Ah, ito. Oo. Nandito po, ganyan. Diyan po sila. Ah, ito. So, magkano ang upa nyo dito? 500 po. 500 a month. Opo. Kasama na yung kuryente doon? Kumain ka na? Ah. Ito yung mga anak mo. Wow. Opo. Nasisipag naman ng mga anak mo. Ang nag-aaral. Pwede ba istorbo kayo? Sige. Ha? Matanong ko lang ha kung anong pangalan nyo ha. Ikaw anong pangalan mo? Jessica Janine po. Ano? Jessica Janine po. Janine. Ilang taong ka na? 12 po. 12. Ikaw? Janelle po.
Janelle. So, ilang taon na si Janelle? 20. Ikaw? Jared po. Ilang taon ka na? 17 po. 17. Okay. So, panganay ka ba? Pangatlo po sa magkakapatid. Pangatlo. Okay. Sipag yun naman, nag-aaral kayo. Ano? Exam na po kasi bukas. Ah, may exam kayo. Yes po. Okay. Ayan. So, ito lang yung ano nyo, sir. Ito yung Sila po yung inuupahan nyo. mga Okay. gamit namin. Mga ano, may kalan na mga ano. Binibilan namin ng beauty 20 lang po. Yan. Ayun yung ginagamit nyo pala. Ayan ka na ito. Okay. So, asan nga pala si Mrs. mo? Ayun po, Dyan. nagbubugat po ng pinggan. Okay. Dito. Hi, magandang hapon po, Nay. Ano pong pangalan nyo, Nay? Jacqueline po. Jacqueline. Ilang taon na po kayo, Nanay? 42 po. 42. Okay. So, dito. Yung sina nyo. Ayan. Gripo. Okay. So, saan kayo natutulog dito, kuya? Dito po. Dito kami tatlo. Dito silang apat. Ito. Okay. Tapos, Dito po silang apat. puro clip pan ng electric pan nyo. Opo. So, yung 500 pesos, 1 month, pero pa yung kuryente. Opo. Okay. Buti, ang mura naman ang upa nyo dito. Kasi hindi naman po iba yung pinag-upahan namin. Parang kamag-anak din po ng nanay ko. Ah, okay. So, parang dito, wala nang nakatira dito, so para pinaupa na lang sa inyo. Nandun po sila. Pinabantay po sa amin. So, pinapabayaran na kahit papano Opo. every month. Okay. Ang bait naman nila. Ano lang po ito? Cabinet. Ito. Ay, may rep pa. Ang galing ah. Cabinet po. Pati nga ako. Okay, sarado mo nga uli. Refrigerator na ginawang cabinet. Opo. Wala kayong cabinet. Wala. Sige nga, open mo nga muna. Yan. So, ito yung refrigerator. Ginawa nilang cabinet. Yan. Pinaglagyan nila ng mga damit. Ayan. Ito lang po si damitan namin. Itong karton na malaki. Nasaan? Ito po. Ito ang mga damitan namin. Ah. Saka ito. So, ito, nakuha mo rin to sa Kalakal kalakal. ko lang. Sira. Tapos ginawa ng cabinet. Opo. Ayos. Sige. Ayan. So, ito pala yung mga anak mo, no? Tatay. Bali, asan yung dalawang anak mo, tatay? Sa Maynila po yung panganay ko, may asawa na po. Yung isa naman po, nandun sa nanay ko, dun po siya tumutuloy. Okay. So, andito. Dito hindi ko natanong eh. Anong pangalan mo? JC po. JC. Ilan taong ka na? 15. Sige. So, ito si Janelle, ano? Okay. Janelle, anong masasabi mo sa mga kabataan na yung kagaya ng trabaho ng papa mo is yung iba kasi kinakahiya nila porkit ganun trabaho ng papa nila. Pero ikaw nakita kita kanina na talagang pinansin mo, hindi ko lang nakuha ng camera yan. Ano? Talagang in-approach mo si papa mo. Ano? Anong masasabi mo sa kanila? Sana po wag po nila kaya yung kanilang magulang. Dahil po yung trabaho po ng kanilang magulang ay marangal naman po at hindi po galing sa nakaw yung pinapakain sa kanila. So, anong pangarap mo para kala papa mo tsaka kay mama mo? Kahit pang negosyo lang po para kahit pa paano po makapagpahinga po si Papa sa dahil po minsan po nakikita po namin siya pag galing po kami sa school, nagbabike po siya, nagbebenta po ng mga bote. Ang init-init po, syempre po masakit po yung sa buhay. Para kahit pa paano po may extra income po kami sa bahay. Ano nga palang pangarap mo? Chef po, Chef. Ano bang grade mo na ngayon? 11 na. So, graduating ka na Yes. next year. Okay.
Kang, bili kang bigas. 40 no, 1 kilo. Kaya bibilangin nga natin. Tulungan mo ako magbilang, puro bariya eh. Hindi madilim, hindi ko makita yung bibilang ko. Magbilang ka na rin ha. 5, 10, 20, 30, 40. So, 1 kilong bigas. Bumili ka sa tindahan, ha? Kuha mo. 1 kilong bigas yan. Ito, 2 itlog. 3, 4, 5, 10. Yan, 2 itlog. Tsaka mantika. Sardinas pa kaya? Wala pa nga ako tulog. Hindi ka naman ako ng camera. Bigas na, saka 2 kilo. Yung bigas namin. Ikaw talaga nagluluto niya. Opo. Kasi po pagod po siya. Mm. Dito po tayo. Dito po kami kumukuha ng tubig. Pag nag-ugas po na bigas o ng luluto po. Dito na rin po kami kumukuha ng tubig pag naliligo kami tuwing umaga papuntang school po. May tanong ako sa'yo, Jonel. Ano? 20 years old ka na, di ba? Huwag ka ma-open sa tanong ko, ha? Sige. Buti hindi ka pa nag-aasawa. Ganyan. Meron lang po po pero gusto ko po muna makapagtapos ng pag-aaral bago po yung asawa-asawa na yun. Darating naman din po tayo dyan. Gusto ko po muna makapagtapos. So, may boyfriend ka ngayon? Yes. Mm. Mm. Pero, hindi ka halatang 20 years old, ha? Maliit ka. Oh. Thank you. Mm. Pero, hindi ka halatang 20 years old, ha? Maliit ka. Oh. Thank you. Ngayon po. Hintayin na lang po natin yung bulo. Ako yun ah. Pakita ko po ulit sa inyo. Oo nga, ito nakita ko nga eh. Opo. So, ito yung mga gamit mo. Opo, ayan po yung mga gamit ko. Mga pampasok, mga pambahay, pang-alay. Nandiyan na po lang. So, ang galing, Magulo ano? po kasi ano. Oo, ang galing, ano? Naganak pa ako ng damit kanina pang sayaw namin. Mm. So, refrigerator ginawang Opo. Ayan. Tapos, dito na kayo natutulog. Opo, 4 po kami dito. Siksikan po kami dyan. Mm. Pero kahit okay naman po kahit paano nakatulog po kami ng maayos. Janet, bakit ayaw mo nang mag-aral ng college? Gugustuhin ko man po, pero hindi po kaya ng sahod nila, Papa, or yung kinikita niya po. Kung meron po magpapaaral, gusto ko po talaga makapagtapos ng college. Mm. Ito yung ulam namin.
Try ko lang po uminit bago ilagay. Lagyan mo na. Kulang ang kulang. Ang daw. Sige, dyan tayo. Galing. Pagkakasya nyo, no? Ati-ati kayo. Pero na? Ikaw. Meron pa tayo dito. May sili to? Kain naman. Tatay, kamusta yung araw ngayon? Okay lang po, kahit pagod. Masarap naman. Yung kinita mo ngayon, kulang. Para sa pamilya mo. Wala ba, ito na po yung kilita ko ngayon sa araw na to. Kahit paano, napag-gasa ko na po. Palibago naman po siguro bukas. Anong oras ka nag-uumpisang magtrabaho? Alas 6 po ng umaga, hanggang alas 3 ng hapon. Ayun. Okay, kuya. Kuya JC, ano? Ah, Kuya JC and tsaka si nanay, ha? Jackie. Nanay Jackie. Alam ko, tatay, na mahirap talaga yung trabaho mo, na nagtsatsaga ka magbilad sa araw, no? Kahit sobrang init ng araw, kinakaya mo yung sa araw-araw na trabaho mo, masuportahan mo lang yung pangailangan ng mga anak mo. Nabibilib ako sa'yo kasi talagang ano ka, mabuting ama ka para sa kanila. Ha? Okay, kaya kayo mga bata, no? Mahalin nyo si papa nyo sa si mama nyo, ha? Dahil yung hindi biro yung trabaho ni papa nyo, napakahirap yon. Pero yung mabibilad ka sa init ng araw, ha? Okay. So, para mapawi naman yung pagod mo, sir, tatay, merong ipinabibigay si Comrade Mark na konting regalo para sa inyo, para makatulong din. Okay? Sige tayo, tanggapin mo. Ito. Bibilangin natin. Ganumin kamay mo, tay. No, ganyan. Yan. Ano nangyari dito, tay? ayaw ko. Ayaw ano? Sige, ganun na lang. Ganyan ka lang. Yan, ganyan. Okay? Ay, isa na lang, isa. Yan. Dalawang kamay na, para maganda. Natawanan ka ng mga anak mo. Sige, pagdikitin mo. Yan. Okay, bilang tayo, ha. Okay. 1, 2,
3, 4, 5,000 pesos. Maraming salamat po, Sir Mark. Malaking tulong na po sa amin to. Kahit pa paano makapag-umpisa po kami ulit. Okay. Salamat po. Ikaw na, ano masasabi mo? Salamat po, Sir Mark, sa binigay ng tulong po sa amin. Makakapagtinda po ako na kahit paano. So may balak kang magtinda? Opo. Mm-mm. Yung sasobra po dun sa pampupuhunan ko po. Galing, oo. Maraming salamat po. Oo, at sana sana mabigyan din kayo kahit pangpuhunan, para lumago. Okay. So ikaw, Janelle, ano masasabi mo? Thank you po, Sir Mark, sa tulong na binigay niya. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya namin. Okay. Sige. O yung tatlo sa likod doon, nananahimik na. At ito pa, may ibibigay nga pala akong ito. May ibibigay akong Bible. Ito ha. Yan. So, ito lang, meron lang akong sasabihin sa inyo. Alam nyo na kahit anong hirap na dumadaan sa buhay natin, kahit anong bigat yan, basta nagtitiwala tayo na tutulungan tayo ni God at huwag tayong bibitiw sa Kanya, tuloy pa rin ang panalangin natin, talagang tutuparin ng nasa itaas kung ano man ang hinihiling natin. Basta huwag ka lang bibitiw sa Kanya. Okay? So, kanino ko bibigay ito? Kay, kay Janelle, Ito, Janelle, basahin mo, ha? Sige po. Sige. Ayan. Tuwing gabi po babasahin ko po. Yan. Thank you, thank you. Ayan. Sige. So, paano, tatay, nanay, and sa inyo, maraming salamat sa inyong cooperation. And sana makatulong yan. Maraming salamat din Thank you po, sir. Salamat po. Yeah. Congratulations, tatay. Sige, tay. Salamat din sa inyo, ha? Thank you so much. Thank you. Thank you, ha? Sige. Thank you po, Sir Mark. Bye-bye. Bye. Alam nyo mga katoto, hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat pero marami. Oo, marami. Maraming mga politiko sa Pilipinas ay ginagawang hanap buhay ang posisyon sa gobyerno. Again, hindi ko nilalahat pero marami. Marami sa kanila. So, public service ba kamo? Gusto mo bang makatulong sa iyong mga kababayan? Okay. So, gusto mong maglingkod sa iyong bayan, sa iyong mga kapwa Pilipino. Tama? O sige, maglingkod ka. O let's say, tumakbo ka sa pagiging alkalde, for example. Halimbawa, tumakbo ka sa pagiging alkalde o mayor sa isang lungsod. So, sige, naging mayor ka, nanalo ka. Okay? Tapos nakapagsilbi ka sa isang termino. Napagsilbihan mo ang iyong mga kababayan sa isang termino, so, tapos na, di ba? Nakapagsilbi ka na. So, kung ikaw, tatakbo ka pa sa pangalawang termino, o gusto mo pang maging alkalde ulit, sa pangalawang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon, sa pang-apat na pagkakataon, sa panglimang pagkakataon, obvious na ginagawa mong hanap buhay ang pagiging alkalde. Tama? So kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o sa pangalawang pagkakataon, halata ka na boy. Halata ka ng ginagawa mong hanap buhay ang posisyon sa gobyerno. Tama ba, mali? Boy, iha, ikaw lang ba ang qualified? Sa isip mo, ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan mo? Baka sa isip mo qualified ka, pero in reality, hindi ka naman talaga qualified na makapagsilbi sa bayan. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan nating Pilipino? Uulitin ko, sa isip mo,
qualified ka, pero in reality, wala ka namang binatbat. Ano, tama ba? So ito nga ang tanong ko sa'yo. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa bayan? Bakit hindi mo bigyan ng chance yung iba? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi sa bayan? Ha? Bigyan mo ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi. Hindi lang ikaw at puro ikaw. Alam nyo mga katoto, hanga ako. Bilib ako kay late Senator Rene Sagisag. Alam mo yung mga politiko na yan, dapat gayahin nila si late Senator Rene Sagisag eh. Kasi yung mga yan, mga trapo yan. Mga part yan ng political dynasty. Yung mga politiko na meron tayo ngayon. Well, hindi lang ngayon, pati nung nakaraan pa. Mga nakaraang henerasyon pa. Puro yan mga trapo. Dapat yung mga yan, gayahin si late Senator Rene Sagisag. Bakit? Kasi alam nyo, nung nabubuhay pa si Senator Rene Sagisag, well, bago siya maging senador, ang sabi niya, tatakbo siya bilang isang senador, pero isang beses lang. Ibig sabihin, isang termino lang. Oo. Pagkatapos ng isang termino, wala na. Hindi na siya tatakbong muli. Bakit? Dahil ang sabi niya, marami daw mga Pilipino, marami mga kababayan natin ang qualified na magsilbi sa bayan. Totoo nga naman, hindi ba? Tama nga naman, maraming mga Pilipino ang qualified na makapagsilbi sa bayan at hindi iisang politiko lang. Tama ba? So yun ang sabi ni Senator Rene Sagisag. Pagkatapos ng termino niya, hindi na siyang tatakbong muli dahil nga marami naman daw qualified ang makapagsilbi sa bayan. So after ng isang termino sa pagiging isang senador, tapos na. Hindi na siya tumakbong muli. Naging totoo siya sa kanyang binitawang salita. So yung mga politiko na yan, dapat maging kagaya ni late Senator Rene Sagisag. Hindi yung nagpapayaman sila sa katungkulan na meron sila. Tama ba? Alam nyo mga katoto, dapat magkaroon ng Rene Sagisag law eh. Ang ibig sabihin, teka, dapat magkaroon ng Rene Sagisag law. Ang ibig sabihin, dapat magkaroon ng limitasyon. Dapat limitahan ang kapangyarihan ng mga politiko na yan, ang paghahari ng mga politiko na yan sa katungkulan na meron sila. Tama ba? Magkaroon dapat ng Rene Sagisag law, dapat limitahan, bigyan ng limitasyon ang panunungkulan ng mga buhayang politiko na yan sa katungkulan na meron sila. Tama? Rene Sagisag law.
Hi Becca, good morning. Good morning po. Ayan. So, ginagawa na yung CR nyo, no? Eto, kasama namin si Notnot. Why, why? Kailangan na lang po. Ito. Hinihin natin yan. Okay, tara. Gaya na. Sige, yun na lang, ate. Sige. Okay ba? Siya na po. Sige. Sama si Dilo. Sige, bayaran mo na, Becca. Ito po po. Sige. So, antayin na lang natin yung mga materialis doon, ano? Okay? Material. Oh. Kaya. Kaya. Sige. Pakibilang lang. Tayo. 1 2 3 4,000 pesos, sir. Okay? Thank you. So, pag sir, pirma ka na lang ng ha? Okay. Sige. Thank you. Salamat. Salamat po. Okay. Daw. Yan, kasi umulan, kaya nagkaroon ng tubig. Yan, so dumating na yung natin, materyales. Yung materyales natin, hollow block, tapos dito na rin yung mga buhangin. So dito na rin yung mga bakal, yan, pinto, and yung mga semento. Ito na rin. Okay. Semento. Tapos yun na, so kakabit na yung towel. So yan, Becca, kinabit na yung inidoro, so malapit na matapos. Konting kembot na lang, tapos pintura. Oo. Kaya nga. Yan. Sige, so onting na lang, pintura, ganyan. Tapos yung tiles ilalagay natin, ha? Okay. Sige. Yung inidoro, okay na rin. Ayan. Nakabit na yung inidoro.
Okay, magandang umaga sa inyong lahat, Ate Joromy, no? At Becca. At sa mga kapatid mo. Okay. So finally natapos na rin itong CR nyo. Ayan, okay. Napakaganda ng CR nyo ngayon. At salamat kasi yung ilang araw na bumagyo. At least na iraos natin to na gawa yung CR nyo. Ayan, so ang gagawin natin, ito yung opening ng CR nyo. Makikita nyo na yung loob, okay? So andito, ibibigay ko sa inyo yung susi. So andito. Ayan, ito yung susi. So ngayon, finally, pwede nyo nang gamitin. Magagamit nyo na ngayon. At hindi na kayo makikisir sa iba pa. Okay? Sige. Masaya ba kayo ngayon? Meron na kayong comfortable na CR? Opo, masayang masaya po kami. Unang-una po nagpapasalamat po kami kay Lord, kay God na bigyan niya po kami ng sariling CR, lalo-lalo na po sa nag-donation po dito sa bago naming CR. Hindi na po kami kung saan po makikisiyar, may sariling CR na po kami. Sir, maraming salamat po sir sa biyaya niyo sa amin. Tuwang-tuwa po yung mga anak ko na may sarili na po kaming CR. Salamat din po kay Sir Mark po. Okay. So, open na natin. Teka, lalapit ako dyan kasi medyo dito malayo. Sige. Ayan. So, si Becca ngayon kasi may sakit. Kaya siya naka-jacket. So, nilalagnat ka, Becca, ano? So, meron siyang, bulutong. O, sige, kanino ko ibibigay? Halika dito, lapit kayo dito. Halika. Yan. Sige, so... Sa'yo na lang, Becca, no? Ibigay ko yung susi, tapos buksan mo para makita natin yung loob. Sige. Hape mo. Yan! O, sige. Pasukin mo na, ikaw, ano? Ikaw, pasok ka. Teka, titignan lang muna natin yung loob, ha? Ayan, so... Ito yung CR. Okay. So, napinturahan na. Okay. So, maganda yung bowl. Yan. Sige. Okay. So, yan. Yan. So, quality yung bowl na binili natin para kala Becca. Ayan. Sige. So, syempre, maluwag din to, no? Maluwag din to, ano? Joromy, ano? Ikaw nga, Becca, pasok ka nga dito, Becca. Oh. Ayan. So, okay, no? Pasok ka pa. Anong pangalan mo? Not? Ayan, si Not. Not? Anong feeling mo na meron na kayong CR na hindi ka na makiki-CR sa ibang, Ha? Natutuwa ka? Ba't nahihiya ka? Ayan. So, excuse nga, Becca, dito ka nga. Ayan. Okay. So, maayos yung CR nyo na ngayon, ha? Komportable, Becca, ha? Opo, di na po kami makikisiyar po kung kani-kanino po. Komportable. Ayos. Ayan, si Not. Nakikita natin, ha? Okay ba, Not? Ha? Ayan. So, asan yung ibang kapatid mo? Ayan. Ayan. So, try natin kung gumagana tong inidoro nyo, Becca, ha? So, ayaw talaga magpakita ni Becca ng mukha niya. Meron daw, bulutong. Sige. Mas mo dyan. Okay, tingnan mo. Ilan tayo dito? 5 tayo, pero kasya tayo dito, no, Becca? Sobra pa po. Sobra pa, no? Okay. So, try mo nga, Becca, na buhusan yung inidoro. Sige. Hindi, yan. Yung kahit yung tabo, kahit yung tabo. Try mo, buhusan. Yan. Okay naman, lumulubog naman. Yan. Ayan. So, okay naman, di ba? Opo. Yan. Sige. So, finally, ayan. Ang pangalan na ito? Jilliana. Ha? Jilliana. Jilliana. Okay. Ayan silang magkakapatid na nandito. Yan, okay na. So, may comfortable na kayong CR, ha? Ulit. Ano masasabi nyo sa nagpagawa ng CR nyo? Ganyan. Ikaw? Thank you po yung gawa po nito. Okay. Ikaw? Salamat po. Salamat po, pinagawa niyo po yung CR po. Yan. Sige. Okay, si Not medyo busy sa pinto niya. Nag-e-enjoy, ano?
Okay, ulitin ko. Halika dito. Lapit ka ulit dito. Okay, 4 kayo dyan. Yan, halika dito. 4. Yan. Okay. Sige. Ganto. Masaya ba kayo na meron na kayong bagong CR? Opo. Hindi na po makikisian po kasi may sarili na po CR. Kahit di na po kailangan magpabantay kasi nga po may pinto na po tsaka harang po pag maliligo. Okay. So, ano na, dati talagang ano no, magpapabantay ka pa sa kapatid mo para sumir lang. Okay. So, ayan. Oh. Okay ba? Ha? Thank you po, Sir Mark. Iyon. Makakarating sa kanya yan, ha? Sige. So, paano? Congratulations, Becca. At meron na kayong panibagong CR. May magagamit na kayo. Si Notnot at si Jillian. Ang ganda pala ni Jillian, ano? Okay. Sige, thank you so much, ha? Thank you din. Okay. So, gusto rin natin magpasalamat sa ating mga taga-subaybay, ano? Na patuloy pa rin na sinusuportahan ang aming programa para sa mga mahihirap. Okay? So, congratulations. Sige. Maraming salamat po, Sir Mark. Tara. Po yung aming CR dito po kami naliligo po at saka naghuhugas po ng mga pinagkainan po ng mga kapatid ko pagka umuwi po sila ng tanghali kasi hindi na po natin pinapabaunan dahil wala rin po kaming pera kasi yung pag umuwi po yung tatay ko sa bukid sabay-sabay na po silang kumakain tsaka kami po ni mama ang kumikilos po sa bahay. Si mama po kasi minsan hindi po siya makalakad dahil po sa sugat niya po sa paa kaya ang kumikilos po ako lang po mag-isa.